Kung hindi nyo kayang magbayad ng renta, magbayad kayo at lumayas. Maraming bagong brand ang nakapilang pumalit sa inyo. Huwag ka ng maraming saksak. Kung hindi mo pipirmahan ang supplementary agreement, magsara ka na ngayon din. 100% na pagtaas. Ito ang pinal na presyo. Pirmahan mo na agad. Maagang pag-terminate ng kontrata, walang refund sa deposito, at sa pilitang pagsingil sa renovation ng pasilyo. Mapang-aping tuntunin ito. Manager Zhao, hindi namin kakayanin kapag dinoble ang renta. Masisira ang cash flow namin. Kung hindi nyo kayang magbayad ng renta, magbayad kayo at lumayas. Maraming bagong brand ang nakapilang pumalit sa inyo. Nagmamadali kang paalisin kami para makakuha ng komisyon sa pagpasok ng mga bagong brand. Huwag ka ng maraming saksak. Kung hindi nyo pipirmahan ang supplementary agreement, magsara na kayo ngayon din. May 3 buwan pa ang kontrata namin. Bago matapos iyon, hindi ako susuko. Xiao Q, anong nangyari? Boss, biglang nawala ng kuryente sa tindahan. Mabilis na nawala ng lamig ang freezer. Matutunaw na ang lahat ng cream. Pinipilit nila akong sumuko. Ilagay niyo ang lahat ng backup na dry ice. Papunta na ako riyan. Humihingi po kami ng paumanhin. Ibabalik po namin ng buo ang bayad ninyo. At bibigyan pa namin kayo ng mga voucher. Ito ang idinikit ng admin sa electrical box. Sabi nila luma na raw ang linya ng kuryente. At kailangang ayusin ng 3 araw. Wala man lang opisyal na selyo ng maintenance company ang notice na ito. Selyo lang mismo ng admin ang nakalagay. Xiao Q, tulungan mo akong kumuha ng mga ebidensya rito. Ito ang matibay na ebidensya ng malisyoso nilang paglabag sa kontrata. Hindi kakayanin ng dry ice ng matagal. Tumawag na ako ng refrigerated truck. Pumunta ka sa basement para kunin ang mga kargamento. Kumilos na si Zhao Peng, hindi na tayo pwedeng manatili rito. Naghahanap ng mga pangunahing merchant ang Xingyue Hui sa tapat. Katatawag ko lang sa leasing office nila. Kanina. Handa silang tanggapin ang mga independent merchant na tulad natin. Para lang sa mga sikat na brand na may mataas na traffic. Ang kanilang green channel. Kailangan muna nilang suriin ang data ng lahat ng tindahan natin. May lakas loob ka bang isugal ang 4 nating tindahan para pumirma ng joint operation at EVAT agreement sa Xingyue Hui? Sinadyang patayin ni Zhao Peng ang kuryente sa 2 palapag. Inaasahan ko na yan. Kinopya ko na ang mga record ng mall nitong mga nakaraang taon tungkol sa hindi makatwirang pagkaputol ng tubig at kuryente. Gagamitin natin ito bilang legal bargaining chip para isama ang lahat ng miyembro natin sa ating pag-alis. Ihanda ang mga gamit. Maghanda na tayong lumipat. Kuya, may nalaman ako. Ang fire safety clearance ng pangunahing gusali ng lumang mo ay na-expire na noong nakaraang buwan. Dahil sa alas na ito, hindi mangangahas si Zhao Peng na gumawa ng gulo. Bukas, sabay-sabay na magpo-pull out ang 4 nating tindahan. Sabay-sabay na pag-pull out. Paglabag sa kontrata ang ginagawa ninyo, dadaanin natin ito sa tamang proseso ng batas. Hintayin mo na lang ang supwena mo. Napakapangit naman ng panlasa sa dekorasyon dito. Tibagin ninyo ang buong sahig. Lumipat ka na lang sa tindahan ko bilang manager. Dodoblehin ko ang sahod mo. Kay Boss Linyuan lang ako tapat. Pakiusap, tumabi ka. Huwag mo kaming abalahin sa trabaho. Linyuan, nandito kaming mga lumang kasamahan mo para tumulong sa pagkakarga. Salamat po, Mang Chia. Bilisan nyo. Hoy! Tatakas pa kayo, kung walang pirma ko. Walang kahit isang sasakyang makakaalis dito. Kinumpis ka mo na nga ang deposito namin, at bayad na rin kami sa renta. Anong karapatan mong harangan ang mga sasakyan namin? Para sa billboard sa labas, may bayad na 30,000 yuan para sa mga sasakyan. Magbayad muna kayo bago makaalis. Nandito lahat ng ebidensya ng malisyosong pagputulyo ng kuryente. At ito pa. Humanda kayo sa akin. Tumawag na ako sa Market Supervision Bureau, at kasalukuyan nang ipinapadala ang ulat tungkol sa paglabag sa fire safety. Sige, kayo na ang magaling. Buksan ang gate, paalisin sila. Alis na tayo. Nakaayos na ang lahat ng kagamitan. Bukas, opisyal nating ipapakita sa venture capital firm ang datos ng ating foot traffic. Ito ang bagong simula para sa ating mga negosyante. Sir Tsu, lumipat sila sa Xingyue Hui. Akala ba niya kapag lumipat siya ng mall,
ay makakatakas na siya sa aking plano ng acquisition. Ang venture capital firm ng Xinyehui ay magsasagawa ng qualification review sa kanila bukas. Gagawin ko ang lahat para mawalan pa lang siya ng karapatang pumasok. Ang venture capital firm ay biglang pinatigil ang inyong qualification review. May panlabas na puwersa na pilit na nakikialam. Sixu Zenggo 2. Ginagamit niya ang mga koneksyon niya sa kapital para harangan ang pagkakataon nating makapasok. Napaka-istrikto at maingat ng venture capital assessment. Sa tingin nila, nahaharap kayo sa malisyosong kompetisyon mula sa dating mall. Kaya kaduda-duda ang kakayahan niyong humarap sa panganib. Bukas ng alas 10 ng umaga, pakigawan ako ng appointment sa kinatawan ng venture capital. Papatunayan ko ito gamit ang totoong datos ng ating negosyo. Ang pagsasama ng eFight at Esports Arena, nasa 60% na ang mga cardholder natin. Dagdag pa ang points redemption ng Laoma Gold Shop para humikayat ng mga customer. Nakuha na natin ang pinakamataas na repeat purchase rate. Ipakita natin sa kanila bukas kung ano ang core asset na hindi kayang agawin ng kapital. May bali-balita na ang Xu Group na magpapatupad sila ng malawakang commercial blockade laban sa inyo. Paano ninyo matitiyak nakikita pa rin kayo? Ito ang tunay naming member retention data sa nakalipas na 2 taon. Wala pang 5% ang naging churn rate namin. Nagpasok na ng mga katulad na kakumpetensya ang lumang mall. Pwede silang magsimula ng price war anumang oras para pabagsakin kayo. Ang inaalok namin ay isang closed loop na serbisyong pangkomunidad batay sa tiwala. Isang dekalidad na karanasan na hindi basta-basta mapapalitan ng mababang presyo. Congrats! Masyadong nasiyahan ang venture capital sa inyong datos. Papasok na bukas ang unang bahagi ng inyong pondo. Huwag muna kayong magsaya ng maaga. Ngayong araw ang soft opening ng bagong shop ni Son Jiaojiao. Hahayaan ko siyang agawin ang lahat ng potensyal ninyong customer. Tingnan ninyo, dagsa agad ang tao sa pagbubukas ng Startia natin. Diyos ko naman! Puro naman binayarang extra ang mga yan. Pagkatapos bumili, tinatapon lang pala diretsyo sa basurahan. Napakasayang naman. President Son, lumampas na po sa budget ang bayad sa mga extra. Halos 0% ng mga totoong customer na pumapasok. Manahimik ka! Basta mukhang masigla ang paligid. Tiyak na makakaramdam ng pressure ang Xinyehui. Kung magpapatuloy tayo sa pagsunog ng pera ng ganito, pati pambayad sa property fee, malulugi na tayo. Bakit ba napakalakas ng negosyo ng Linyuan na yon? Gumawa ka ng paraan para guluhin si Linyuan. Sisiguraduhin kong magsasara ang bagong shop niya ngayon mismo. Gamit ang resibo mula sa bakery. Maaari kayong makakuha ng libreng core strength class. Kapag umabot sa minimum purchase ang resibo ninyo ngayon, may libreng all-day internet card kayo sa Esports Arena. Salamat po, mag-ingat kayo. Salamat po sa suporta. Linyuan. Wala man lang katao-tao dito sa panig natin. Hindi nakakayanin ng mga merchant na makipagsabayan. Tito Chia, huwag po kayong mag-alala. Pakiayos po ang listahan ng mga merchant at ipadala sa akin. Linyuan. Bakit may mga sasakyan ng mga otoridad sa tapat ng shop mo? Nakatanggap kami ng formal na reklamo na gumagamit daw ang shop mo ng expired at substandard na butter. Pakiusap, makipagtulungan kayo sa gagawing inspeksyon. Imposible yan. Ang mga raw material namin ay mga bagong deliver kaninang madaling araw lang. Handa po kaming makipagtulungan. Nasa kanan po ang kusina. Nasa loob po ng safe ang lahat ng purchase records namin. Sir Son, ang kita mo ngayong buwan, kulang pa pambayad sa kuryente at tubig. Ibabawas ng headquarters ang performance bonus ko. Ano nang ikinakatakot mo? Kapag naipasara ang shop ni Linyuan, kusa ring babalik sa atin ang mga customer. Malapit nang mag-expire ang aking e-death agreement. Kung hindi natin siya mapapabagsak, maiilit pati mga equipment ko. Kapag napatunayang expired ang mga sangkap niya, tingnan natin kung paano pa siya makakapanatili rito sa Xinyehui. Pumasa sa standard ang lahat ng batch ng raw materials. Kompleto rin ang records ng cold chain transportation. Walang basihan ang reklamo. Para maalis ang pagdududa ng lahat, ito ang real-time monitoring sa kusina namin ng 24 oras. Bukas ang kusina namin sa aming transparent live stream. Welcome ang bawat customer na bantayan kami anumang oras. Mahusay ang ginawa niyang crisis management dahil sa transparent live broadcast na ito. Nadoble ang kredibilidad ninyo. Kung wala kang ginagawang masama, wala kang dapat ikatakot. Hindi magtatagal ang mga taong umaasa sa paninira para lang mangagaw ng customer. Mukhang desperado si Zhao Peng na punan ang deficit sa kita nila, kaya balak niyang pagdiskitahan ang mga lumang tenant. Sir Chen, ang plano para sa malawakang paglipat ng mga tenant na nabanggit ko noon, baka kailangan na nating simulan ng mas maaga. Umaikat ng 3 beses ang singil sa kuryente sa common area, at nadoble rin ang bayad sa security. Manager Zhao, pinapatay niyo kami sa ganitong paraan.
Nagtakda ng napakahigpit na target sa kitaang headquarters. Malaki ang nalulugi sa mall ngayon, kaya sa inyo namin kailangang bawiin ang perang ito. Kayo ang may kasalanan kung bakit nawala ang mga customer dito. Tapos ngayon, kami pa ang hihigupan ninyo ng dugo. Hindi na pwede ang ganitong negosyo. Lin Yuan, hindi na talaga kami makapananatili sa lumang mall na ito. Pero napakalaki ng penalty para sa breach of contract. Hindi namin kayang bayaran ang perang iyon. Itinaas ni Zhao Peng ang singil sa common area ng walang pahintulot. Maituturing na itong isang malubhang paglabag sa kontrata. Tutulungan kayo ng legal department ng Xinyu Hui na ilaban ito sa korte ng libre. Talaga ba? Kung ganoon, ano ang kailangan naming gawin? Magkaisa tayo. Tanggihang bayaran ang lahat ng hindi makatwirang singilin. Ngayong gabi, tipunin natin ang lahat ng tenant na gustong umalis. Lin Yuan, may kabuang 25 lumang tenant ang sasama. Lahat sila ay pumayag sa sama-samang pagwawakas ng kontrata. Bukas ng umaga, direktang ibibigay ng legal team ang notice of termination. Sa pamamahala ng lumang mall, malupit ang mga paraan ni President Xu. Paano kung pilitin nilang i-hold ang mga paninda natin? Ano nang gagawin natin? Ang Xinyu Hui na ang mag-aayos ng seguridad para sa paglipat natin. Sa pagkakataong ito, lalakad tayo ng marangal sa ilalim ng liwanag. Walang makakapigil sa kanila. Zhao Peng, ipaliwanag mo nga ito sa akin. Bakit nag-aalisan ang mga tenant sa buong palapag? President Xu, nahuli nila tayo sa iligal nating pangungulekta ng mga dagdag na bayari. Naisampa na ang kaso sa korte. Sinasadya ni Xu Zhengguo na pababain ang halaga ng mall ko. Gusto niya pala akong piliting mabangkarote para mabili ang mall ko sa murang halaga. Ginagawa lang tayong piyesa ng tusong matandang si Xu Zhengguo. Alamin mo agad kung sino ang tumutulong sa mga tenant na yan. Lin Yuan, ang pagtulong mo sa mga tenant na kanselahin ang kontrata ay para tuluyang ubusin ang alas ko. Ang kasakiman mo at paglabag sa kontrata ang nagtulak sa kanila sa panig na may respeto sa kasunduan. Ang gusto ni Xu Zhengguo ay ang kontrol sa buong commercial street. Akala mo ba nakatulong ka sa kanila? Sa tingin mo ba palalampasin ka lang ni Xu Zhengguo? President Xu. Naubos na ang mga tenant sa lumang mall ng mas maaga. Tumanggi si President Xu na pumirma sa dagdag na kasunduan para sa pagbaba ng presyo ng bayaw. Sinira ni Lin Yuan ang plano ko. Dahil gusto niyang protektahan ang maliliit na tenant na yan, isabay na natin siyang patalsikin. Sabihan mo ang finance department. Itigil agad ang pagbabayad kay President Xu ng lumang mall. Nang natitirang bayad para sa bayaw, gusto kong tuluyang maputol ang daloy ng pondo niya, para siya mismo ang lumapit at magmakaawa sa akin. Huwag kayong mag-alala, lahat kayo. Basta't mananatili kayo, libre ang renta sa loob ng kalahating taon. Darating na bukas ang pondo mula sa head office. Zhao Peng, ganyan din ang sinabi mo noong itinaas mo ang singil sa common area. Huwag kayong maniwala sa kanya. Ang affiliate company ng lumang mall na ito ay nailagay na sa listahan ng may irregularidad sa negosyo. Na-freeze na ang mga account nila kaninang umaga pa. Paninira lang yan ng mga kalaban natin sa negosyo. Huwag kayong maniwala sa sabi-sabi lang. Ang pampublikong datos sa opisyal na website ng Business Bureau. May search ninyo sa cellphone nyo anumang oras. Naputol ang cash flow. Hindi pa rin pinapadala ni Xu Zhengguo ang huling bayad. Ikaw ang sasalo ng sisi rito. President Xu, lahat ng mga bad debt na yan, ikaw ang pumirma at nag-aproba. Hindi mo ako pwedeng ilaglag ng mag-isa. Bantayan niyo siya habang inaayos ang pag-alis niya. Tumahimik ka na lang. Ito ang makakabuti para sa lahat. Zhao Peng. Nandito ka nga para sirain ang ebidensya ng mga iligal na pananamit. Nagliligpit lang ako ng mga lumang papel. Wala kayong pakialam dito. Pinaghihinalaan si Zhao Peng sa kasong occupational embezzlement at mga paglabag sa negosyo. Sumama ka sa amin. Lin Yuan, si Xu Zhengguo ang nag-utos sa aking itaas ang renta para paalisin kayo. Gusto niyang kunin at pag-isahin ang lupang ito. Walang sinuman sa inyo ang makakatakas. Magtapat ka na lang ng maayos sa loob. Ang mga pakana niya sa labas. Ako mismo ang sisira niyan. Maganda ang may determinasyon ang mga kabataan, pero hindi mo kakayanin ang laki ng Xinyu Hui. Xu, ang tagumpay ng totoong negosyo ay nakasalalay sa pangmatagalang pamamahala, hindi sa mabilisang pagbili ng murahin at pagbebenta ng mahal. Magbabayad ako ng dobleng halaga para bilhin ang karapatan sa pagpapatakbo ng 4 ninyong tindahan. Kunin mo ang pera at umalis ka na. Ako na ang bahalang mag-ayos sa lupang ito. Pasensya na, hindi ko ibebenta ang aking pinaghirapan, at lalong hindi ko ibebenta ang tiwala ni na Uncle Cha. Ang inyong acquisition plan ay lumalabag sa batas ng patas na kompetisyon sa merkado, kaya hindi ako pipirma rito. Nang putulin ko ang ilan sa mga exclusive supply channel mo noon, mukhang hindi ka pa rin natuto. Hindi mo kayang harapin ang kapalit ng pagtanggi sa akin. Bukas, malalaman mo kung ano talaga ang totoong mga hadlang sa negosyo. Aabangan ko yan. Hindi rin basta-basta ang alyansang binuo naming mga merchant.
Sabihan ng lahat ng lokal na supplier ng harina na i-block ang supply ng high-gluten flour kay Lin Yuan. Sabihin mo sa kanila, mula ngayon, ang mga pinakamasamang klase lang ang pwedeng ibigay sa kanya. Ay deliver nyo lang sa kanya ang mga rejected na tira-tirang stock. Gusto kong mawalan siya ng gagamitin sa pagbebake, para siya na mismo ang sumira sa sarili niyang reputasyon. Boss, medyo may kaitiman ang kulay ng harina natin ngayon. Hindi ito pumapasa sa standard natin para sa fermentation. Boss Lin, nagbaba ng utos ang Tsu Group. Kaya ito lang na tira-tirang stock ang maibibigay namin sa inyo. Ibalik ang mga yan, hindi pwedeng ipasok sa kusina ang mga substandard na sangkap. Kung ganoon, wala po kayong magagamit na raw materials para makapagsimula ngayong araw. Pinutol ni Xu Zhenguo ang core supply chain natin. Lahat ng lokal na planta at supplier, natatakot nang mag-deliver ng maayos na kalakal sa atin. Hawak nga talaga niya ang buong lokal na grupo ng mga namumuhunan. Pero dito sa panig ko, may contact tayong high-end farm sa tulong ng Gin Association mula sa ibang lalawigan. Makikipag-ugnayan agad ako sa mismong pinagmula ng supply. Hindi na maaabot ng impluensya ni Xu Zhenguo ang ganoon kalayo. Basta't nakakuha tayo ng direktang supply mula sa pinagmulan, mas mapapaganda pa natin lalo ang kalidad ng ating mga produkto. Ang mga high-gluten whey po namin ay eksklusibo lang para sa export, kaya ilan lang sa bansa ang nakakakuha ng supply nito. Napakataas po ng kalidad nito. Kailangan po nating pumirma ng pangmatagalang direct supply agreement, at dapat bayad agad ang transaksyon sa mismong araw na yon. Kumpleto ang lahat ng organic certifications. Sa pagkakataong ito, tuluyan ng nabigo ang ginawang supply blockade ni Xu Zhenguo. Lin Yuan, may natanggap na abiso mula sa Property Management Department ng Xinyihui. Nagbayad ng mas mataas na halaga si Xu Zhenguo para bilhin ang lahat ng underground parking sa paligid natin. Nang makita niyang hindi epektibo ang pagputol sa supply natin, sinubukan naman niyang harangan ang mga customer natin sa parking. Ngayon, lahat ng sasakyan ng mga customer ay nakaharang sa labas. Umaabot na sa 2 kilometro ang haba ng pila. Buhol-buhol na ang trapiko sa interseksyon. Lahat ng mga partner parking space natin ay nilagyan na ng karatula na pribadong parking. Maraming customer na ang nagrereklamo. Gusto ni Xu Zhenguo na gawan tayo ng harang sa transportasyon. Pwes, sisirain natin ang plano niya. Simulan na ang programang Green at Low Carbon Travel Week natin. Wow, sa wakas nakakuha rin ako. Diretsong subway na, may kasama pang regalo. Bawas sakit sa ulo kaysa maghanap ng parking. Boss Lin, ang pinasimulan mong low carbon travel campaign, hindi lang nakatulong sa pagluwag ng trapiko, kundi nakakuha pa ng papuri mula sa Environmental Protection Bureau. Dapat magsilbi sa lipunan ang mga physical business. Hindi tayo dapat nagdudulot ng trapiko, kundi dapat nagbibigay ng magandang karanasan. Sige, salamat. Ibalik ang pinaghirapan naming pera. 3 buwan na kaming hindi binabayaran. Huwag mong isiping makakaalis ka ngayon. Sir Xu, bagsak na po ang lumang mall natin. Hinarangan ng mga empleyado ang pinto. Hindi niyo po pwedeng pabayaan lang kami. Ano? Kahit isang mall, hindi mo mapangalagaan. Ang isang piyon na wala ng silbi ay walang karapatang makipagnegosasyon sa akin. Ang gulo naman dito. Ano bang palabas ang pinapanood nyo rito? Kasalukuyang naghahanap ng mga bagong empleyado ang Xinyihui. Para sa mga gustong magtrabaho ng seryoso, pwede kayong pumirma ng bagong kontrata sa akin ayon sa batas. Pumunta ka ba rito para pagtawanan ako? Nasa loob pa ang mga kagamitan ko. Ipapaselyo na ito ni Xu Zhenguo o anumang oras. Ang mga kagamitan mong hindi na ginagamit ay legal ko nang nabili sa market price. Kung puro panlalamang ang alam mo sa negosyo, ganito talaga ang babagsakan mo sa huli. Magbubukas na bukas ang bago kong commercial street. Magkakaroon ng malaking diskwento at subsidya sa lahat. Gagamitin ko ang mababang presyo para pabagsakin ang Xinyihui. Papa, ang maruming price war ay magreresulta lang sa pagbaba ng kalidad. Hindi ako sang-ayon sa teorya mo ng monopolyo sa negosyo. Ginagawa ko ito para sa pundasyon ng pamilya Xu. Pipirmahan mo lang ang dokumentong ito ng pagtanggap sa mana ngayon. At kailangan mo na siyang iwanan.
Isinusuko ko ang karapatan ko sa mana ng pamilya Xu. Sasamahan ko si Lin Yuan sa hirap at ginhawa. President Su, ang tunay na ekonomiya ay hindi laro ng monopolyo sa mga numero. Naliligaw na po kayo ng landas. CJ, papakita ko sa inyo kung paano. Ang mga maliliit na tenant na walang backup na kapital ay mawawasak sa pagbagsak ko ng presyo. Naghihimol-mol at natatanggal ang tahi ng damit na ito. Hindi rin ito 100% cotton tulad ng nakalagay sa patalastas. Gumagamit ng synthetic spliced meat ang barbecue restaurant na ito. Nakasasakit ng tiyan at nakakapagtatay pagkatapos kumain. Gagamitin natin ang malaking kalamangan sa presyo para baguhin ang takbo ng negosyo sa lungsod na ito. Boss, sobrang baba ng presyo sa kabilang panig. Bumaba ng 30% ang bilang ng mga customer natin ngayon. Huwag tayong sumabay sa pagbaba ng presyo. Ilulunsad natin ang Quality Experience Service Month para maakit natin ang mga customer na tunay na nagpapahalaga sa kalidad. Isinakripisyo ni Xu Zhengwo ang kalidad para lang sa mababang presyo. Sasabog din ang problemang yan sa lalong madaling panahon. Xiao Q, ilagay mo ang Organic Certification Board para sa lahat ng hilaw na materyales sa pinaka nakikitang bahagi sa harap ng tindahan natin. President Su, dahil sa pagtitipid ng mga tenant natin sa gastusin, lagi nang nagkakaproblema ang mga produkto nila. Dose-dose ng order ang may problema. Hindi na natin mapigilan ang mga reklamo. Kahit magkano pa ang magastos, sabihan mo agad ang ER department na pababain ang trending topics. Lin, kasalukuyan naming iniimbestigahan ang illegal na dumping ng Xu Group. Kailangan niyong magbigay ng mga kaugnay na datos ng industriya. Ito ang normal na market cost. Kumpara sa presyo ng pagbebenta nila, nagsasagawa ang Xu Group ng mapanira at eksklusibong kompetisyon. Ang stock price ng Xu Group, dahil sa mga alegasyon ng monopolyo at palsipikadong kalidad, ay bumagsak sa limit nito pagkabukas pa lang ng merkado. Ito na ang oras ng backlash ng kapital. Ang imperyong walang integridad ang pinakamabilis gumuho. NLZU, opisyal ng sinalyuhan at ipinasara ang mall. Mangyaring makipagtulungan sa pagliquidate ng inyong mga asset at sa pagbabayad ng danyo sa mga tenant. Hindi pa ipinapadala ni Xu Zhengwo ang natitirang bayad sa akin. Naubos na ang lahat ng pondo ko. Ang kitang nakuha sa pang-aabuso sa mga merchant ay hindi rin magtatagal. Lil Xu, dahil sa ginawa mong predatory dumping strategy, iniimbestigahan na ang kumpanya dahil sa hinala ng monopolyo, at naglaho ang 2 bilyon sa market value natin. Pansamantala lang ang mga pagbabago sa merkado. Kapag na-integrate ko ang commercial district na ito, madodoble ko ang kita at mababawi ang lahat. Sinuspindi na ng bangko ang credit line natin. Hinihiling ng board of directors na magbitiw ka. Napakalakas ng loob ninyo. Biglang nagkaroon ng acute myocardial infarction ang pasyente. Bagaman nailigtas siya, bawal na siyang ma-stress. Buong buhay siyang naging kompetitibo, kaya pinilit niya ang sarili niya sa sukdulan. Masyadong mabilis ang naging backlash ng kapital. Pero sa huli, ama mo pa rin siya. Hindi lang natin siya pwedeng panooring bumagsak. Pero gulo-gulo ang sitwasyon sa loob ng grupo ngayon. Walang may pakialam kung mamatay man siya. Suman, ngayong hindi na magigising ang tatay mo. Pirmahan mo na itong nominee shareholding agreement. Hindi pa patay ang tatay ko, at hindi na kayo makapaghintay na paghatsian ang mga ari-arian namin. Ang kailangan ngayon ng Xu Group ay compliance rectification, hindi ang pagsasamantala sa pagkakataon. Kung hindi ka pipirma, bukas na bukas din magdedeklara ng bankruptcy liquidation ang kumpanya. Kahit hindi ko alam kung paano mag-short selling ng malisyoso, pero alam ko ang lohika sa likod ng pagpapatakbo ng pisikal na negosyo. Xin Yuhui, ito ang letter of intent para sa supply chain restructuring ng business alliance natin. Anong kwalifikasyon mayroon kayo para gawin yan? Sa tiwala at integridad. Basta talikuran ng Xu Group ang monopolyo, at kumonekta sa aming transparent na supply chain, handang magbigay ang mga venture capital ng bridge funding. Magpapatawag ako ng special shareholders meeting bukas, para direktang mapalitan ng chairman. Ahem. Para maagapan ng pagkalugi, iminumungkahi kong bumoto na agad para sa resolusyon ng pagpapalit ng posisyon. Bilang direktang kamag-anak ng pinakamalaking individual na shareholder, at may hawak na power of attorney, tinututulan ko ang panukala mo. Tingnan niyong mabuti, ito ang ebidensya ng pakikipagsabwatan ng ating Vice President sa mga panlabas na institusyon, para malisyosong i-short selling ang sarili nating stock. Narito ang mga bank transfer transaction. Paninirang puri yan. Peke ang lahat ng detalye sa transaction record na yan.
Ito ang voice recording ng tawag mo kagabi sa mga short seller. Sinadya mong ibunyag ang mga sikreto ng kumpanya para sa sarili mong pakinabang. Naisumite na ang mga ebidensya sa Criminal Investigation Department. Ilabas nyo na siya. Naging matatag ang stock price ng Xu Group. Dahil ito sa supply chain alliance ng Xing Yuhui na pinangunahan ni Lin Yuan, nagbigay sila ng garantiya. Muling nagkaroon ng tiwala ang merkado sa compliance transition. Ginawa ko ang lahat ng paraan para gipitin ka. Bakit mo pa rin sinagip ang sitwasyon? Para protektahan ang libo-libong trabaho sa mga pisikal na tindahan, iyon ang tunay na business value. Akala ko kayang durugin ng kapital ang lahat. Ang totoo, ako pala ang nawalan ng moral na limitasyon. President Xu, ang mga supermarket sa ilalim ng Xu Group, basta't handang sumali sa ating green supply chain, ay maaari nang magbukas muli anumang oras. Simula ngayon, si Manman na ang magdedesisyon sa negosyo ng pamilya Xu. Ikaw na ang bahalang gumabay sa kanya. Boss Lin, ang dami ng customer natin ngayon ay lumampas na naman sa record. Ganadong-ganado ang lahat. Ang binuo ninyong Physical Business District ay naging business benchmark na sa buong lungsod. Salamat sa paninindigan mo sa diwa ng kontrata. Kung walang hustisya at integridad, hindi magkakaroon ng tunay na kasaganaan. President Xu, opo, kung sasali tayo sa organic supply chain ng Xing Yuhui, tataas ng 20% ang procurement cost natin, babagsak ng malaki ang short-term profit natin, at hindi ito maipaliliwanag ng board sa mga investor natin. Director Wang, ang panahon ng pagkita gamit ang mga murang produkto na mababa ang kalidad ay lipas na. Hindi ba sapat ang aral na iniwan ng dating Vice Presidente? Ang gusto natin ay pangmatagalang reputasyon ng brand. Iyon magandang pakinggan ang teorya. Pero kung sa susunod na buwan, ay pangit ang magiging revenue report ng supermarket, kaya mo bang panagutan yan? Ako ang ganap na mananagot. Simula bukas, ang planong ito ay sa pilitang ipatutupad sa 3 flagship supermarket natin. Unang araw ng takeover, nakaranas ng pagharang ang pangkalahatang reforma ng kumpanya. Tanging panandali ang kita lang ang iniisip ng mga konserbatibong shareholder. Mababa ang pagtanggap nila sa pagkakaroon ng transparent na supply chain. Nag-aalala ako na kapag ipinatupad na ito, ay gawin lang nila ito ng basta-basta. May mga pagsubok talaga sa simula ng transition kapag ibinahagi natin ang ating full-length traceability system. Sa Xu Supermarket, basta't na-scan at na-verify ng mga customer ang produkto, at tumaas ang repurchase rate ng mga mamimili, mawawala rin ang lahat ng pagdududa nila. Director Wang, may gulo po sa first floor. Kaayos ko lang magpaliwanag sa mga customer na normal na damage lang daw yon mula sa transportasyon, at nagpapautos na po ako na iligpit ang mga bulok na prutas. Pero hindi na talaga sila mapigilan, basta't mapaniwala natin ang mga customer na peke lang ang inyong green upgrade. Tingnan natin kung paano ito ayusin ni Xuman. Manager, ang batch na ito ng mga produkto ay wala naman sa procurement ng supply chain ng Xing Yu. Saan nanggaling ang mga ito? Huwag po kayong mag-alala, ang Xu Supermarket ay konektado na sa blockchain traceability system. Ayon sa system, ang batch na ito ng mga sirang produkto ay ipinasok kagabi, alas 10, ng isang hindi otorisadong supplier ng walang pahintulot. Ginagamit namin ang teknolohiya para masiguro na walang maitatagong anumang illegal na gawain. Chairman Wang, para hadlangan ang reforma sa supply chain, inutusan mo ang iyong mga tauhan na ihalo ang mga bulok na natirang stock sa bodega sa mga bagong produkto para magdulot ng krisis sa EUC. Giginagawa ko lang naman ito para makatulong sa paglilinis ng lumang stock ng kumpanya at para makatipid sa gastos. Makatipid lang sa gastos, isasakripisyo mo pa ang kalusugan ng mga mamimili. Sinasira nito ang pangalan ng Xu Group. Director Wang, ang ginawa mo ay malubhang paglabag sa bylaws ng kumpanya. Hinihimo ka naming kusang magbitiw bilang direktor. Kung hindi, mapipilitan kaming magsampa ng kaso laban sa iyo. Dad, naalis na ang mga humahadlang sa atin sa loob ng kumpanya. Nasa tamang landas na ang green upgrade ng ating supermarket. Tumaas ng 15% ang dami ng customer natin ngayon. Man, mas mapagpasya ka kaysa sa akin. Ngayong hawak mo na ang Xu Group. Wala na akong dapat ipag-alala. Nakatulong ng malaki ang digital traceability system ni Lin Yuan, kaya wala nang puwang ang anumang patagong anomalya. Hindi ko talaga akalain, Boss Lin, na ang transparent business model natin ay kayang magsalba ng dambuhalang kumpanya tulad ng Xu Group. Ang integridad ay isang universal na batas sa negosyo. Ngayong maayos na ang supply chain, mababawasan pa natin ang puhunan sa mga paninda natin. Mabuti kung ganoon. Ano ito? Ang susunod na expansion plan ng Xu Group.
Nasa maayos na takbo na ang Group. Kumuha na ako ng grupo ng mga professional manager para mamuno sa araw-araw na operasyon. Gusto ko munang magtrabaho sa likod ng mga eksena para magawa ang mga bagay na hilig ko talaga. Isang independent sports brand. Gusto ko sanang gamitin ang ika-4 na palapag ng Sinyo Ehwi gamit ang ating konsepto ng transparency at kalusugan para magsimula sa simula at magtayo ng isang bagong sports brand. Handa ka bang suportahan ako? Siyempre, ang Sinyoehwi ang palaging pinakamagandang panimula mo. Naayos na natin ang mga problema sa Group. Bakit ka paalis sa ganitong pagkakataon? Gusto kong gamitin ang ika-4 na palapag ng Sinyo Ehwi para magtayo ng sarili kong independent sports brand. Sige, gawin mo. Huwag kang magpabulag sa kapital tulad ko. Nakabit na ang singboard natin. Handa na ang lahat ng promotional materials para sa opening day. Congratulations sa bagong shop mo. Linyuan, bukas na ang unang anibersaryo ng Sinyo Ehwi. May darating na business inspection team mula sa probinsya. Ang transparent na supply chain at magandang serbisyo, ang magiging pinakamagandang business card natin. Hindi lang ito basta simpleng pagbisita. Gusto nilang ipromote ang business model ninyo sa buong probinsya. Handa na ba kayong harapin ang mas malaking merkado? Maganda ang panlabas na anyo. Hindi ko lang alam kung gaano talaga kabigat ang tunay na pasanin ng mga merchant. Sir, magsaapo muna kayo. Bukas at transparent po ang lahat ng rental contract dito. Walang mga hidden charges o sa pilitang bayarin. Bukas at transparent. Ganyan din ang sabi ng lumang mall sa tapat noon. Pero sa huli, pinahirapan at pinagsamantalahan lang din nila ang mga merchant. Kaya po kumuha kami ng third-party venture capital para mag-supervise. Kapag lumabag ang property management sa kontrata, direktang ifo-freeze ng venture capital ang pondo. Sa industriya ng pagkain, madaling mag-shortcut sa mga hindi nakikitang proseso. Paano ninyo ito mapipigilan? May 24 oras na komprehensibong monitoring ang kusina namin, na mapapanood ng mga customer sa cellphone nila. Naka-livestream po ito. Direktang sourcing mula sa pinagmulan. Bukas na supervision. Tunay niyong isinasabuhay ang katapatan. Linyuan, siya ang pinuno ng inspection team mula sa probinsya. Maaga siyang dumating ng isang araw para sa palihim na inspeksyon. Leader, bukas pa po ang nakaschedule na reception para sa inyo. Bakit po kayo napaaga ng dating? Walang makikitang katotohanan sa mga planadong inspeksyon. Ang gusto kong makita ay ang totoong takbo ng operasyon niyo. Narito ang record ng Sinyoehwi, kasama ang quarterly revenue at return records ng 200 merchant. Maaari ninyo itong spot check anumang oras. Kahanga-hanga ang mga datos. Kung ipapatupad ang ganitong alyansa sa buong lalawigan, paano ninyo masisigurong hindi babagsak ang quality control kapag lumawak na ito? Bumuo kami ng isang blockchain digital management platform. Lahat ng batch ng raw materials at daloy ng pondo ay nakarecord ng real-time at hindi ito maaaring manipulahin. Ang sistemang ito ay kasalukuyan ang ginagamit sa sports brand Nixuman at maging sa jewelry store ng kanilang pamilya at gumagana ito nang walang naging aberya simula noon. Ang totoong ekonomiya na sinamahan ng digital credibility. Iyan ang lubos na sumagot sa aking mga alalahanin. Sa ating unang anibersaryo bukas, ang Provincial Department ay direktang pipirma ng promotion memorandum kasama kayo para sa buong lalawigan. Tapos na ang liquidation ng mga assets sa lumang mall. Ang lahat ng penalty para sa breach of contract ng mga merchant ay buo nang naipadala sa inyong corporate account. Sa wakas, nakuha na natin ang ating pinaghirapang pera. Hindi talaga naging madali para sa atin nitong mga nakaraang buwan. Bago ang selebrasyon bukas, nakuha natin ang mga penalty fee na ito para sa lahat. May tuturing talaga itong dobleng biyaya. Ang pagkalugi ng lumang mall ay magsisilbing babala sa lahat ng kapitalista na ang paglabag sa diwa ng kontrata ay hahantong lamang sa pagkawasak. Boss Lin, kung hindi dahil sa paggabay mo sa amin na lumaban gamit ang batas, hindi na natin mababawi ang perang ito. Bunga ito ng pagkakaisa nating lahat. Bukas na ang selebrasyon. Magsara muna kayo ng maaga ngayon para makapagpahinga. Ibinahagi ng Provincial News Channel ang ating kwento bilang isang espesyal na ulat at kumakalat na ito ngayon sa buong internet. Ang dekorasyon, layout at daloy ng tao sa shop na ito ay mas maganda kumpara sa mga lumang event ng pamilya Xu. Pa, ito ang disenyong pinili ko gamit ang digital system para mas mapaganda ang karanasan ng mga customer. Talagang nag-mature ka na. Para sa susunod na compliance restructuring ng Xu Group, kailangan ko pa ang mga ideya nyo. Ipinarush ko ito sa gold shop kagabi, isang miniature gold foil model ng Sinyoehwi, bilang souvenir sa contract signing bukas. Salamat po sa pag-abala, Ma. Ang contract signing na ito ay nangangahulugang may mas malaki na tayong responsibilidad sa lipunan. Linyuan, handa na ba ang speech mo para bukas? Ila-live broadcast ng mga media sa buong probinsya ang seremonya.
2 taon ang nakalipas. Ang tanging hangad lang natin ay patas na kapaligiran sa negosyo. Ngayon, napatunayan na natin na ang lakas ng negosyo ay nasa katapatan at pagtutulungan. Ngayon, sa ngalan ng Provincial Department of Commerce, iginagawad ko sa Xinyehui Business Alliance ang titulong Integrity Management Demonstration Base. Nagawa nga niya. Talagang binago niya ang kalakaran ng negosyo rito. Boss, paparating na ang mga customer para sa evening rush hour. Handa na po ang lahat ng sangkap. Linyuan, tikman mo itong bagong timpla kong Longjing Tea. Pampainit ng tiyan. Laging puno ng pag-asa ang bawat bagong araw. Humanda na tayong tanggapin ang susunod na customer.